sinasabi ng Biblia, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness. So, ganyan na lamang yung puot o galit ng Diyos sa ating mga makasalanan. Kaya papansinin nyo, sino ang bumabawi ng buhay ng tao? Sino ang nagbigay ng buhay sa atin? Ang Diyos. Therefore, yung bumabawi ng buhay natin, ang Diyos mismo. Pero sa pagbawi ng buhay natin, meron niyang kaakibat na kaparusahan o bunga ng ating mga kasalanan. At ito yung apoy ng impyerno. Alam niyo po, hindi aksidente na naririnig ninyo yung tinig na ito. Kasi lahat ng pananalita natin, lahat ng ginagawa natin, hayag yan sa Diyos. Lahat, hayag yan. Actually, hubad lahat ng mga ginagawa natin sa harapan ng Diyos. Kaya nga mga kaibigan, napakalaki ng kabayaran ng kasalanan. Ito yung walang hanggang kamatayan sa apoy ng impyerno. Ang good news, Jesus Christ pumarito sa lupa upang iligtas tayong mga makasalanan. Sa tingin niyo po, para maligtas tayo sa kasalanan at sa impyerno, ano yung ginawa ni Jesus? Sinalbangan niya tayo sa Paano yun? Sa mga kasalanan natin. Niligtas niya tayo, tinapos niya yung gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ng pag-sacrifice ng kanyang sarili. Bakit? Dahil ang hinihingi ng Diyos ay perfectong ito. That's why Jesus Christ came to save us. The Bible says, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners. Napakagandang balita, merong kaligtasan tayong mga makasalanan. Now, how did Jesus Christ do it? He gave His life, He died on the cross, He was buried, and after 3 days rose again from the dead. Now, rising up from the dead, God the Father commanded all people to repent. Pagsisihan po natin yung ating mga kasalanan. Ako, kayo, ikaw, bawat isa ay iniuusan ng Diyos na magsisi sa ating mga kasalanan. Dahil merong kapatawaran. Yung dugo ni Jesucristo ay makapangyarihan. Isang patak lang ng dugo ni Cristo, bunado ang ating mga kasalanan. Kaya, hindi lang, mananampalataya ka ba kayo? Kaya kailangan magsisi tayo sa ating mga kasalanan at manampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. No matter what, anong klaseng tao, pagkatao meron tayo, sa harapan ng Diyos, mapapatawad ka. Dahil sapat yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. The Bible says, in the times of this ignorance, God winked up, but now commanded all men everywhere to repent, because He hath appointed a day the which He will judge the world in righteousness by God. Ang bawat isa uhusgahan ng Diyos. Sana dumating ang punto na makilala natin si Jesucristo bilang ating tagapagligtas. Magsisi tayo at manampalataya sa bugtong. He that believeth on the Son hath everlasting life. He that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. I hope that you would consider what we're going through just right now. That Jesus Christ came to save everyone, to save every soul. We must repent and believe.